karon. Salamat kay makadasig yun ang presensya sa atong mga igsoon. Amen. It says in His Word, praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. The reason why we are alive today is to praise, is to worship our living God. Amen. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Amen. Let's sing this song, Home. Let's clap our hands. Hallelujah. Yes, Lord. Into your courts I'll run with praises flowing from my heart. 'Cause every day I wake I sing your song. It's the anthem of my
reason why we worship. We worship you, Lord God, because you have given us life, Lord God, to be your worshipers. And as long as we live, as long as we have this breath from you, we will use this life for your greater glory. We will use this life that many people may see your goodness, your faithfulness, and your love. Hallelujah. Yes. Let us lift up our hands and sing this song from our hearts. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround
We give you back all the glory and all the honor in Jesus' mighty name. Amen and amen. Atong pakpakan, atong buhi nga Dios. Salamat sa anointed nga alawiton, mga dinihugan nga mga instrument players. Sa tanan nga niya dinhi, manis ata sa atong mga prayer, pwede mo makato dito na, aron makaampo ta. Baliki lang dahil na ninyo niya. Kaya niyata sa mga pagampo. Kahi mo na ta sa mga pagdaig. Kahi mo na ta sa atong mga worship. O manita sa atong mga prayer. Ibalo na ta, unsay atong iampo. Tagsa-tagsa na lang ta. Matag-usa sa ato, mag-ampo sa family. Mag-ampo sa ministry, sa church. O sa atong city. Atong iampo. Daw mo kalimot pag-ampo sa kaluwasan sa daghang mga tao. Murag kaduol-duol na nga wala ng atong problema sa atong nasod, sa atong city, murag down naman mayo. Muna nga basig di na madugay, makapamuhat na gitag maayo, makapangalagad gitag maayo ng atong objective nga daghan gid maluwas. O ikatulo na ko ni ngawali karong adlaw. Ikatulo na ko ni ngawali. Yan ang buntag, nagwali ko sa Amerika, nagwali ko sa Canada kaganinang buntag. So ikatulo na ko ni ngawali karon. Ugma, mawali ko sa Isuso, pagka-Bernes mawali gyapon, Saturday balik na dinhi, Sunday mawali na sab. So kagahapon nagwali sa New Zealand, kagahapon sa New Zealand. O wala ta magtanga, wala ta magtinapulan sa atong pag-alagad, wala ta mag-lockdown, wala. Nagsige ta og wali sa pulong sa Diyos. O iyan po ninyo ang atong panimbahon karong Saturday, Sunday. Excited kayo kung magwali. Excited kung magwali karong Saturday o sa Sunday. Una nga niatang tanan aron nga dagantag matun-an sa iyang mga pulong. Karong mangong panahon na gitagna mo ni Jesus nga last days na manggod. Manungha ang mga false teachers. Mga itawag og mga false teachers, false preachers si Jesus Christ na ingon ni ana. Mga false prophets siya na ingon sa last days. O niya, even the very elect of God will be deceived. Ambot pasabot niya na nga, dili na ni basta-basta nga apostasy. Dili na ni basta-basta nga apostasy. Kaya bisan ang mga pinili sa Diyos, ma-deceive. Mauna nga, dini sa atong church, di ta mosugot nga ma-fulfill ang gitagna sa Biblia. Bahalag matuman ni basta kay dili lang sa DCLC nga dili gid pwede nga makulto kita. Dili gid pwede. Believe me, daghan mga magwali nga nanggiwali sa unang panahon nga mosaludar ko sa pagwali. Ngayon karon nga kulto na karon nga kulto na. Daghang mga butang nga wala nila buhata sa una, karon ilan ang gabuhaton. So kausab-usab na ba? Kausab-usab na ang mga teaching. Tingali gaypauyon ba? Gaypauyon sa atong panahon. Una nga, dili sa atong church, dili. O inyong naibaluan nga sukad sa pagsugod ang tudkaron ang mga gitudlo sa inyong pastor, wala gid mausab. Wala mausab ang akong pagtudlo. O nga akong pagampo nga hangtod sa pagbalik sa Diyos. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo, mao ra gid gyapon.
Tubo mo ang Dios maayo kayo. Kung mutuo mo ato siyang pakpakan. Nadagan kayo ang malimbungan. Daghan. Muna nga, grabe yun. Muna nga, ang Diyos tabangan kitag maayo. Iya kitang tabangan, panlipdan. So niyatas mga pagampo, kita naran magampo para sa atong family. Sa tanang family sa DHLC. Ang ministry, mga churches nato. Ang atong mga churches, gi-bless ang anointing nagliyok. Dili lang diri sa atong church, kundi bisan pa sa atong mga churches. Kauban sa DHLC. Grabe ang anointing, grabe ang pag-uswag, grabe ang pagpanalangin. O atong iampo nga ang Diyos magbangon pa o mga buluwaton, tabang sa atong mga buluwaton ng atong pagaymoon. So ato nang iampo. Daw iampo din nato atong city, ang kaluwasan sa daghang mga tao. Hallelujah, glory to God. Glory to Jesus. Naistorya na ko ang usa sa atong mga kaigsuunan nga mga negosyante, usa sa nagnegosyo sa gawas sa nasod nga grabe ang pag-boom sa iyang business. Ngani mabutang na og lain-lain nga mga outlet sa lain-lain nga city. So dili basta-basta. Muna nga ang atong pagampo nga i-bless kitang tanan sa Dios. Gahapon ba to? Kagahapon dedikar kita og resort kagahapon nagdedikar kita og resort o nanay sa atong kay pangdedikar daghan ato yung didikar o magampo kita nga ang DHLC panalanginan gid pag-ayo sa Dios tanang mga katawhan ang mutuo niini mupakpakukusog nga panalanginan tas Ginoo. I-bless kita pag-ayo sa Dios. I-bless kita maayo. Hinanglan mo tuo kita nga i-bless kita pag-ayo sa Dios. Ang Ginoo magbangon og madaugon niyang mga kasundaluhan. Mga victorious nga mga kasundaluhan. Mga nga salamat sa Dios niana. O ang ato ditoon nga campsite nahuman ang second floor o naanasa nagsugod murag overtime sad sila karon kay gaulan-ulan man ambot og hantod ba karong gabi inak dili hantod ba karong gabi ang pag-overtime dili kanina ra okay so salamat sa Dios niana ang atong Lantaw Ridge gyapon masing karong pipila ka adlaw na natay suga basin na natay suga mura giatuan naman to sa ubo man siguro muna nga atong yampo nga ang Ginoo panalangin pag-ayo sa atong mga buluwaton tabangan ta sa Dios amen tabangan ta sa Ginoo di kita pasagdan sa Dios so magampo kita ato ibayaw atong mga kamot mag-ampo kita unya bigay tudong nga pag-ampo hallelujah daw iapil na lang po dayon ninyo ang atong Pastors Appreciation Sunday kay murag dungan-dungan pud sa Davao sa Panabo murag asta pud sila murag karong Sunday ang ila so karong Sunday ang ila o daghang kay mga kasimbahanan sa Cagayan o bisag asa nga uban nagsugod sa first Sunday second Sunday, third Sunday, ang ato dito na ta sa last Sunday. Fourth ba o fifth? Dito ta sa fifth Sunday, last Sunday, nini nga bulan. Dito na ta sa atong campsite. Maragisugdan nagtrabaho ang dito na po sa mangga, katong dako kay nga mangga. Ibutangan to mga lingkuranan. Simentado na. O niya, naroon nga enjoy kitag maayo dito.
Na salamat sa Ginoo, dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Okay? Bayan nyo magkamot, kay magampo kita, yampo nyo yung pastor, kung panimalay, mayon kami gampo po sa inyo kanunay. Okay, tanan magampo, ready? Go! Tanan magampo.
Hallelujah, glory to God. Atong pakpakan ng Diyos. Karong Sunday, magampo ta karon special nga prayer para sa Saturday o sa Sunday o mangayo tag anointing nga kung mangimbitar ka mo, di sila makabalibad. Atong iyan po nga mangimbitar magkikita. Ato yan ang ipahibalo gayod karong Saturday. Magampo ta nga sa diya mang-invite kita sa atong mga friend. I-appeal ninyo mga backslider. I-appeal ninyo ng mga Kristohano nga gainom-inom sa red wine. Imbitahin ninyo. Ay lang sa pag-iyon nga dito sa amo, dili mi gainom sa red wine. Ay na, kay balumog na yung mga Kristohano nga inom-inom, i-appeal nyo, imbitar. Bisan pag mga suko pa ilang leader unsay labot ko. Imbitahan nyo kapil. Hasta ang ilang mga elder, imbitahan ninyo. Kaya mga elder karon gapanginom na, apil na kayo. Mo may ilang kakakitaan. Munang i-apil na ninyo pag imbitar. Kung astang pastor, imbitahan ninyo. Imbitahan ninyo astang pastor. Aron nga maigo sa anointing sa Diyos o makaamgo sila nga unsay angay pagabuhaton sa mga katawan sa Diyos ning kapanahon, ning katapusang mga adlaw. So magampo ta nga panlanginan sa Diyos ang atong kinabuhi, dihugan tang maayo, nay anointing, mangimbitar mo, magampo mo, o mag-invite mo, dunay power magliyok samtang kamo mangimbitar. So ito ibayaw tong kamot. O niya, focus ta sa anointing, aron mangimbitar kamo, dili mapalpak, madalagid ninyo. Makita ninyo, magampo man ta karon. Dili kay magampo taw niya, dili nimo buhaton nga mangimbitar. Mangimbitar gyud ka. Kay unsa may pulos atong pagampo, di ka mag-invite. Walay usa sa inyo dinhi nga dili mangimbitar. Kay magampo beta. Magampo ta nga i-anoint ka. Matingala ka na lang kay ang imong giimbitahon. Kung makinaon sa gani, siya pa'y mag-una. Isulti mo ang address or imo ba kang kuyugan. Mula mas labing maayo. Kung nato nang buhaton, kitang tanan, kamo na lang kay ang akong panahon grabe kung magpangimbitar, mag-isab ko, naanamigi pangimbitar nga mga ni karon o ngarong Sunday. Muna nga, pangimbitar sa kamo. Kay muna importante kay sa nga tanan. Baka dungog sila sa mensahe o niya mabless sila maayo. Mabless sila maayo. Okay? Ato ibayo itong kamot para sa anointing. Daw, yan po ninyo yung pastor. Grabe yung anointing. Eh, wala ko yung saligan ni ini. Ang Diyos nagyod. Wa na lain. Magampo ta. Kusog kayo. Ready? Go!
Makabasa sa Biblia nga dunay mga tao nga nangaluwas kay dunay nagdala sa ilang adto kang Jesus. Makabasa ka na sa Biblia. Kung wa mo makabasa niya na, dili gid mo himasa sa inyong Bible. Naay mga tao nga nangaluwas kay dunay someone or somebody nga nagadala kanila nga adto kang Jesus. Una nga kita, dili lang ta maayo maminaw, kundi maayo po tang mangimbitar. Maayo po tang mudala sa mga tao, paduol kang Jesus. Umahimo, dili lang kay di anak ra, kundi ma-share nimo ang mga verses sa Bible. Ang verses, ang usa ka bersikulo sa Biblia, kanumdum mo niya ng suso sa suba sa una. Nga gaputlon nga na, galamingon na siya, ito man na yung color. Gaputlon na siya. Niya, pagluto ni mo na, bisag kinason, inana gapon. Magkuha ka, kanabitong per deeply, imo ng lugiton. Unya, naarabay mabilin dito sa sulod. Unya katuro bang mabilin mo'y lami. Imo gitong kwaon kay mo gito'y lami. Ang word of God ingon ana. Kung kanunay ko gahatag instruction ni Pastor Yui, Pastor Yusel, na ang mensahe nga inyong iwali, o kayon gin ninyo, pangayoon ninyo ang anointing sa Dios nga i-reveal sa Holy Spirit ang kanabitawng fresh revelation nga naa sa pulong. Ayaw ginon mo pagwali kanang matod nila. Di gid ko ganana nga winalihan. Magwali gani kamo, kuhaon gininyo ang mga mensahe gikan sa mga bersikulo. Ayaw ninyo undangi pagpamalandong, pagtuon, kung mahimo ang usa ka bersikulo, tulo ka adlaw ang imong pagpamalandong ana. Ang usa ka bersikulo, tulo ka adlaw, usa lang na ka verse. Kung mahimo gani, usa ka semana na sigig nimo yung pangayoon sa Holy Spirit nga ang anointing sa Holy Spirit maoy gyoy maghatag og revelation sa iyang mga pulo. Timanin na ninyo. Ang Bible puno sa panalangin. Ang Bible puno sa blessing. Puno sa mga mensahe. Mao na hinungdan nga kita dinhi, ang atong strength naagid sa Word of God. Dili gyud ta makulto. Imposible nga makulto. Imposible. May nang may balo mo nga daghan Ginoo ko. Nang eskwela pa sa Bible College ang uban. Nakapundar nagdako kay nga simbahan. Ani ako gawali na, kaabot na ko tag 3,000 ang members matod pa nila. Kay di man sa ko gaihap, kay daghan man kay tao. Igo sa pagtulunan sa gitawag og SOR, katong pagtulunan sa SOR. Igo sila. Katubang pagtulunan mga di ka na motawag sa imong igsuon nga sister, brother, kundi Jesus. Good morning, Jesus. So, kanang imong abay, dili na sister so and so. Jesus na, good morning, Jesus. Galibog kung anong kulto naman ni mga tawhana nga. Kulto naman ni noon. Makulto gyud ang mga Kristohanon pag dili mo rely sa anointing sa Holy Spirit. Ang Bible nag-ingon, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kita dinhi ang atong kasaligan.
Mao gyud ang pulong sa Dios, ang anointing. Muna nga karong Sunday, excited kay kong magwali. May nang may balo mo ang inyong pastor, kanang magwali ko sa Domingo. Domingo pa na sa gabi Lunes sa kadlawon, kapamalandong na ko niya na, paingon sa tibok na simana. Muna nga kamo, kung magwali mo, ayaw mo pagpataka o wali lang nga, magwali mo, usa lang kadlaw inyong pagtuon sa inyong giwali. Mga anak tamanggid kamo, nahibalo ko nga sukad pa sa inyong pagkagagmay, labaw pa sa Bible College ang inyong nainkwentro. Ngano man gagmay pa mo nga mga bata gitudluan na maayo. Ako pong kakakita nga gatuon sila muna nga ako gin mong warningan, ayaw niyo usaba. Kinanglan magwali gani mo sa Word of God. Mo spend gid mong time dili kay usa lang ka oras, usa ka adlaw, duha ka adlaw. Daghan nga mga oras i-spend ninyo ang inyong time nga mukaligo gyud mo sa presensya sa Ginoo. Timan igana ninyo. Kay bisang pag unsa nimo ka pride, dagang kog nakita mga ministers, grabe ka nga pride. Piti-piti pag in English, kulba kay tanan. Piti-piti. Pero tanawa ang ilang mga simbahan. Tanawa gani. Kalandrakas, sigig away. Ang uban gani, nga buak-buak na. Ang uban nabuak mo ra na bitaw og kanang bitong slice bread nga grabe nga slice ngano man tungod kay dili lagi pwede ang anointing gyud mao gyud na importante ang mensahe sa Ginoo muna nga Pastor Yuway, Pastor Yusel, sultian ta mo pag magwali gani mo dinhi unya minus ang inyong preparasyon. Tanang members diri sa church kahibalo ana. Tungod kay kining mga tawhana diri tanan inyong mga gapangwalihan. Grabe sensitive kay sa Holy Spirit. Mo na kahibalo na sila kung minus ang inyong pagtuon. Minus ang inyong pagampo. Kani ay nako. Ang mga pastor sultihan ta mo gakahadlok magwali dinhi. Pila ka pastor ako ipagwali, di mo wali. Hadlok. Nganong madlok sila? Ang ilang kakadlukan kamo. Ngano man, kuyawan man sila sa inyo. Ibalo man sila nga grounded mo din sa Word of God. Muna timanin na ninyo. Muna nga, di ba, gano'n na kung kayon sa inyo? Bisag dili ko mag-ingon sa inyo nga magwali mo, preparado gid mo. Kinahanglan, preparado gid mo, pirmi, sige mo, tuon, ampo, importante na kayo. Timanay na ninyo. Unya, labaw na gid ako kung ako'y maminaw. Pag ako'y maminaw ninyo, labaw na ko. Very sensitive. Kahibalo ko kung nag-spend ba mong time sa inyong gaiwali wala. Timanin na ninyo. Dili gid ko pwede malimbungan. Dili ko pwede kanabang sa term akong gamiton. Di ko pwedeng malipat, dili. Kabalogi ko ana. Wala nga. Dini sa tong church, wala tayo laing gisaligan. Maugyod ang anointing sa Diyos. Ang anointing sa Diyos. Tanan mo pakpak be para sa Ginoo. Sang Tobago na lang ha. Hello? Hello? Sa mani. Dili ako karong gawali bitaw ko. Unya na lang ani apa ko sa pulpito. O niya ko sa pulpito. Okay. Ba paningog sa mo, paningog pakpak mo kusog ang makadungog sila.
pastor nga nawag. Itawag. Isa nga, niya ko'y amigo gusto makigistorya. Usa ka pastor nagtawag sa ako, na ko'y amigo gusto makigistorya. Basta gimingaw. Ko nga, unya na lang kay gawali pa ko. Okay. Ang anointing yun atong isalikan. Pag ang tao gani makaduol sa pag-alagad unya dili pinagi sa anointing, kasagaran na fake ilang kaluwasan. Ang ilang pagsulod sa simbahan fake. Kanang ilang pagkanta-kanta fake. Kay ang di magyud ka pwedeng maluwas kung dili pinagi sa anointing sa Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit man mo'y muhimog conviction sa kasing-kasing sa tao. Pwede ang tao na sa sulod sa simbahan, pero wala na siya dili produkto sa Holy Spirit sa anointing. Mauna nga, madugay sa madali, mawala na sila. Mawala na sila. Makikita mo, sultian ta mo. Pag ang pastor buhi, naara ilang mga membro. Pag ang pastor mamatay, nangawala ang mga membro. Backslide ang mga membro. Nabala mo nga no? Katong mga tawanan, nag-alagad lang to sila, naigo sa abilidad sa pastor. Pagkawala sa pastor, wala ang tanan. Pero pag ang mga tao gani maigo sa anointing, bisan pag ang pastor ibalhin sa layo nga lugar, hangtod mamatay di na makita ang mga tao, ang mga kaigsuunan magpabilin gina nga mga lagad sa Dios. Kay ang kaluwasan urig. Ang inyong kaluwasan urig. Muna si Elder Dongdong, kami nag-uban taas na kayo, nangasyak ang mga pastor. Kay pwede ba di ay ang membro ug ang pastor mag-uban sa hapit 40 katuig, 30 katuig kapin. Kamog yun, kahibalo manggid mo na, misulti manggid sila ana. Miingon manggid tong ang pastor, nag-istorya sila. Pag ingon ni Elder Dongdong nga nag-uban mis pag-alagad, may gani kay sir, giignan ko sila dili lang kay sira. Kasagadagkang kay diri mga membro nga taghapit ng 40 katuig nag-uban. O niya, maurag yapon, nag-uban mi. Imposible nga mag-una-una ang pastor nga ikakuyog niya ang mga membro. Kay sultian ta mo, ang mga Kristohanon karon nga balin-balhin, mura na ba, mura mga langaw ba, pulag sampot ba, balin-balin, tinuod na siya. Tinuod na siya ba? Tinuod na siya. Balin-balin. Tinuod akong isulti sa inyo. Dili na baka. Balin dito sa pikas, balin na sa pikas, balin na sa pikas, balin na po sa pikas, balin na po, inana na siya. Pero pag ang anointing gani mo'y maglihok, suyupon ang mga tao. O niya, ang pag-alagad, maayo nga pag-alagad. Hingnay mong abay, na kinanglan ng anointing. Uy, masipang palakpak para sa Diyos. Okay. One ni taswali. Kaya aron nga makakuan kita. Pero mas may tingali nga sa di patagin mo kung maminaw swali, manindog sa ta kay maghimot tag declaration. Pag diya sa imong declaration, ibutang na lang di ang pagdaing, pagpasalamat unya. Declare dayon sa imong kadaugan. Okay? Declare dayon sa imong kadaugan. Okay, salamat sa Ginoo, dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Blessed be the name of the Lord. Okay? Kusog kayo ready? Deklarasyon, daig sa pasalamat sa Ginoo, declare sa kadaugan, kauswagan, importante ni kayo. Ready? Go!
Hallelujah. Wonderful God. Hallelujah, hallelujah. Okay, si Pastor Yui, akong ganyan sa pag-ampo para sa mensahe. Okay, magkapanlingkod ang tanan. Palihog pagbasa imong Biblia sa Mark chapter 10, verse 24. Mark chapter 10, verse 24. Tanan mo basa kusog. Ready? Go. Psalms, may kadua dayon, Psalms 112 verse 7. Okay, ready, go. Okay. Mark 10:24, palihog butang screen. Ingon si Jesus and the disciples, ingon di ang Bible versikulo, and the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. The problem is not riches. Ang problema dili ang riches. Ang problema ang trust. Usbon ko, ang riches dili problem. Mabasa sa Biblia nga ang Dios gahatag kanato og power to get riches. Power to get wealth. Mabasa gina nimo sa Bible. Mabasa. So dili dautan ang wealth ug ang riches. Kinahanglan gyud nga mag-desire ka og riches. Kinahanglan mag-desire ka og wealth. Kay kung imong basahon sa Biblia, ang mga tao
nga duol sa Dios, nakasabot sa will sa Dios, daghan og wealth and riches. So giingon dinhi, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? Ang riches, dili ni siya roadblock or wall nga di ka kasulod sa kingdom of God. Dili. Ang trust nimo sa riches, maunay makapahimo sa tao nga lisod aron dili siya kasulod sa gingarian sa langit. So niya ang sumada. Pag ikaw gani mo trust na ka sa imong riches, ayaw na pangandoy og riches. Ako maghangyo ko sa imo. Kung dili ka kabalo mo manage sa riches, kay mo trust ka na sa riches, maghangyo ko sa inyo uban ang pagpakimaluoy. Nga unta magpabilin kang pobre, hangtod kang mamatay. Mas maayo pag kanunay ka mukaon og bulanghoy, bulanghoy sa udto, bulanghoy sa buntag, bulanghoy sa hapon, basta kay makalangit lang ka. Pero kung daggan kay kag wealth and riches na atanang klases pagkaon, unya dili ka kasulod sa kingdom of God tungod kay ang imong trust gibutang nimo sa riches. Please, ayaw gyud pagampo nga madato ka. Maayo na lang gyud siguro nga pareha mo ni Lazaro katubang gikabahong nga mukaon og mumho pero nakalangit. Dito na lang ka, ha? Paningog mo diya ba? Dito na lang mo adto, ha? Kung dili ka ka-manage sa imong sa wealth and riches, kay kinira ba nga church, gaampo kanunay nga panalanginan ta dinhi. Gaampo ta kanunay. Mao na nga kung aron ma-ready ka, nga kung mahitabo mangi ka na siya, kinanglan kay balo ka. O kini nga teaching, dili lang ni sa inyo, apil sa inyong mga anak. Ngadto sa inyong mga apo, o ngadto sa sunod sa apo kaapuhan. Nga naman kay ang panalangin sa Dios na mabasa sa Biblia, gikan sa pirmiro hangtod sa 4 o 5 ka kaliwatan. Timanin na ninyo. Now, ato ta sa atong gibasa kaganina sa 112 verse 7. Iyon dinhi, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Dili de pwede nga fix ang imong heart pag dili ka mo trust sa Dios. Dili pwede nga ang riches ug ang God imong ipagbutangan nimo versus God versus wealth or riches. Dili pwede. Kay ang God, dili gid nimo pwede nga palabuan ni bisag unsa ni bisan kinsa. Ang God, dili pwede nimo siya nga imong abayan. Dili pwede. Now, giingon niya sa Bible, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Nanotice ninyo nga dili na ko gabiyaan ang bersikulo? Ayaw mo pag-adto sa laing bersikulo kung magwali mo na dili gyud ninyo mapasabot ang unsay unod sa mga bersikulo. Sultian ta mo ana. Dili kay pagbasa sa bersikulo,
dagan na pong slaing bersikulo, wala pa na siya masabti pag-ayaw. Ayaw gin mo pagdagan. Bahala diya, duhar ka bersikulo inyong mawali, basta kay masabot sa mga tao nga inyong giwalihan. He shall not be afraid of evil tidings. Pag naa kay trust sa Diyos, permanente na nga naay evil tidings, kay ang kalibutan puno sa dautan nga mga balita. Pero ang Bible nagsulti nga kung mo trust kita sa Diyos, dili kita mahadlok sa evil tidings. Imanin na ninyo. Ayaw buhi ang bersikulo, kung dili gina ninyo, kung dili ninyo mapasabot ang mga katauhan sa bersikulo nga inyong gaisulti. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed. Fix imong heart. Trusting in the Lord. Importante ang pagtrust sa Diyos. Number 1, dili ka mahadlok sa evil. Ikadua, ang imong heart fix, stable. Stable ang imong heart. Sa unsa day, ngano nga importante ang pagtrust sa Diyos, aron stable ang imong heart. Aron strong ang imong heart. Aron dili ka mahadlok sa dautan. Ang kalibutan puno sa kadautan, wala kay kakahadlukan. Why? Tungod kay nagtrust ikaw sa Diyos. Timan na ninyo, ang pagwali ingon ana. Ang pagwali ingon ana. Now, ang pagtuo, ang pagtrust sa Diyos, maugid na magpasulabi, dili magtrust sa wealth and riches. Kay ang riches, produkto sa imong trust sa Diyos. Dili pwede nga imong ipariya ang wealth o ang riches sa God. Wala ta suguan nga mo trust sa wealth and riches. Kay ang wealth o riches, produkto sa imong pag-trust kang God. Pag-trust nimo kang God, ang wealth o ang riches mo abot sa imo. Pag abot sa wealth and riches, pag dili ka ka-manage ani, mao na hinungdan nga naimo na siya nga karibal. Ayaw paghimua ang wealth o riches nga karibal sa Dios. Dili siya ganahan na. Dili siya ganahan. Kinahanglan ang Diyos gyud ang imong trust ngadto sa Dios. Na-focus ang atong pagtuon sa trust. Ayaw gid mo paggamit og mga bersikulo nga walay koneksyon sa trust. Ayaw. Example, Jeremiah chapter 7, verse 7. Kung gibiyaan nato ang verse, mga anak, naibalo ko nga, kuyaw na mo magwali, glory to God, gatuon mo, pero ako mong gapasabton pag-ayo. Kinahanglan gyud ang pulong sa Dios maugyoy atong tagaan og dako sentro nga pagtagad kay ang atong strength naa sa word of God. Giyon dinhi 17 verse 7 man tingali. 17 verse 7. Tanan na sabi. Ana. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Dili yun pwede nga ang preaching murag nagkarambula bisag asa mo tunga, muunlok mo tunga bisag asa mo tunga. Dili pwede na. Muunlok na sab, dininasad mo tunga. Dili na pwede. Ang mensahe, pag-trust gani dinhi, pagtunga niya na, dunay connection sa trust. Upok na sab. Trust lang yapon.
upok na sab, trust gyapon. Dili gyud hunungan ang trust kon dili gyud na siya mapasabot pag-ayo. Now, tingnan sa Biblia, blessed is the man that trusted in the Lord. Bisan pagkapila na ni iwali nimo ang bersikulo, basta ang mensahe, kuhaon nimo gikan sa verse, walay membro matulog ana. Sultian ta mo. Walay membro sa church matulog. Bisan pagbilar pa na sila, dili na mga tulog. Nga naman, kay ang anointing nagagikan sa Word of God, wala magagikan sa matod nila. Na yun ang Biblia, blessed is the man that trusted in the Lord. Makita nimo na, bulahan ang tao nga nagasalig sa Diyos. Ang iyang paglaom nasa Diyos. Ang trust o ang hope nagdikit. Pag magsalig ka sa Diyos, ang imong paglaom sa iya. Paglaom na sa iya. Mao nga unsa ka importante ang pagsalig sa Diyos. Balik ka na to atong gibasa kanina sa wala pa na. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Bahala di ang focus na ara sa trust. Basta kay ang mga verses, giukay-ukay ug maayo, uban sa anointing sa Holy Spirit, aron masabtan pag-ayo, kay aron ang focus sa preaching, sa mensahe, wala maglaag-laag. Pag ang magwawaligan ni mo tindog dinhi, pag si pastor ka mulingkod diya sa kilid, bisan pagkinsa nga mga pastor, bisan pag ang mga Amerikano, mga misyonary, makaingon din ko nga kini nga mga waliha, wala gini maayuhi og ampo, wala gini maayuhi og preparasyon. Minus ni og puasa, minus ni og ampo, minus kini og pamalandong. Labi na kung manangkayan ka ngadto sa laing lugar, unya mo na imong ginalihan, nga pataka kalag bisag asa kag tunga, dili na pwede. Mo na nga importante nga kitang tanan dinhi makasabot gyud pirmi sa mga mensahe. Ang mensahe nagingon ni shall not be afraid of evil tidings, his heart is fixed, trusting in the Lord. Ya sa verse 8 na yun, gingon din dia sa verse 8, paspase, verse 8, nakatulog naman tayo kalining akong kuhan. His heart is established, he shall not be afraid until he sees desire upon his enemies. Mo ba na nga versikulo? So, importante kaysa nga tanan. Ang pagtrust nga tos Ginoo, musalig ka lang sa iya. Pag mo trust ka sa iya, hayahay kinabuhi. Tanan mingon, hayahay kinabuhi. Tanan mingon ba, hayahay kinabuhi. Job chapter 31 verse 24. Job 31:24. If I have made gold my hope, ayaw mo ang imong paglao mo ang imong wealth. Gold. If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, thou art my confidence. Kita ninyo? Nakita ninyo mga verses? Wala maglaglag. Wala maglaglag. Sayon sabton ang mga mensahe basagikan sa Biblia. Bahala diya kung bisag na sulat na gibasa na, grabing binasa sa mga membro sa church, unyang imong wali na diha, unya ang anointing galihok, grabe ang power sa word nga nasa verses, pag mauna siya ang ma-plant sa heart sa mga tao.
Pero pag abilidad na gani sa tao, maoy mo pasulabi, kay aron ma-impress ang mga tao sa abilidad sa pagpanulti. Hinumdumi na ingon si Pablo, for my preaching is not by enticing words of human's wisdom, but it is by the demonstration of power by the Holy Spirit. Timanin na ninyo. Timanin na ninyo. Mga magwali, manggid ka mo, maabot ang mga panahon nga, di na mo kailap, mo kuyanap nagmaayo ang ministry sa DHLC. Nagkinanglan gini nga, manliyok tang tanan. Dili lang kamo, kung may mo na i-raise up sa Diyos ng mga magwali, diri sa atong church. Mag-raise up ang Diyos. If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, thou art my confidence. Verse 25, ngayon din 25, verse 25, sumpay, asa naman yung akong kwan? If I rejoice because my wealth was great, kita mo na, tanaw ang koneksyon. If I rejoice because my wealth was great, and because mine hand had gotten much, murag gibida na nimo imong kaugalingon tungod kay ang unsay ngalan na ang wealth resulta na sa imong mga kamot because mine hand have gotten much. Murag ang imo ng trust, confidence na sa imong self. Ngayon din, if I rejoice because my wealth was great, nainomdumin ninyo nga ang atong kalipay wala magigikan sa wealth. Ang atong kalipay nagagikan sa Diyos. Na-notice niyo mga anak, ang mensahe simple pero powerful. Why? Nakadikit man sa verse. Timandigin na ninyo. Bisan pag ang wali simple, ang wali very simple, pag nakadikit gani sa verse, gikan gyud sa Word of God, it is very, very powerful. Timandigin na ninyo. If I rejoice because my wealth was great, dautan ba day ko ng imong wealth great? Nga to say, guys, question ang mga verses. Timanin na ninyo. Guys, question ni mo ang verses. Dautan ba di ay kung ang tao, ang Christian, na siya'y great wealth? Dili dautan. Dili dautan kung naa kay wealth nga grabe ka great. Basta kay ang imong kalipay, dili lang sa imong wealth. Simple kayong wali. Simple kayong wali. Ang wali, di ara nang ikuha. Simple ang wali. Pero powerful. Nganong powerful? Kay wala magagikan sa bisag asa. Nagagikan sa Bible. Pag ang winalian gani na ani, mang winalian gani ingon ani, ang pagtuo sa imong gipangwalihan, nakadikit kanunay sa Bible. Mauna nga pagsimba sa tanang mga tao, musulod sa simbahan, kay maminaw sa wali, naa silang utok nga madugangan ang ilang pagpakahibalo unsay sulod sa Biblia. Timanig na ninyo. Timanig na ninyo. If I rejoice because my wealth was great, dautan ba di ay kung ang imong wealth great? Dili. Ang dautan, kung ang imong kalipay wala na sa Diyos nga naghatag sa wealth, kung dili na didto na imong kalipay sa wealth. O, tanawa, ang wali simple kayo. Ang wali murag gikuha ra nimo dito. Nga bisan pag dili na nimo isulti, masabtan na sa mga tao nga ang wali to adito. Pero bisan og ingon niyan ang presentation, mga anak, ang presentation sa wali ingon ana, nga bisag naara sa bersikulo gikuha. Ang kamatuoran mauni, ang mensahe powerful. Nganong powerful? Tungod kay according to the word of God.
according to the verse from the Bible, according to the word of the Lord. Mauna nga powerful kini kaayo, mauna nga ang mga tao magdalag Biblia, magbadlit-padlit. Naibalo ba mo nganong ang mga simbahan karon dili nagadalag Biblia? Naibalo mo na? Dili na magdala ang mga member sa mga sa Biblia. Why? Dili na manggod kaayo ga ipresentar ang Biblia unsay dili ba galugit-lugiton ba? Dili galugit-lugiton. Kinahanglan mangayo gid sa anointing sa Holy Spirit nga bisan pag atong pareha sa suso sa kinason katong nabilin dito tuwa dito ang mga lami kayo mo na pagkaanaon na siya kanang suso kaputlo ng sampot ana o ana pag naay mabilin tuhilon pag ina nga naman tuwa ang lami dito sa suso wala dito sa binaungan iman ninyo katuluan tagid mo. Ang tanan nalipay mo singgit o hallelujah. Verse 28, ilukso sa 28. 28. This also were an iniquity. Sala man din ang naadi. Continuation naman na sa chapter. This also were an iniquity to be punished by the judge. Pag magsalig di ka sa wealth, pag mag-trust ka sa imong gold riches, kini sala o ipanish ni siya sa judge. Maninungdan walay usa sa ato diri ipanish sa Dios pag naatay wealth and riches. Kung dili gani ka kahibalo ni ini pag-manage sa imong wealth and riches, gipanis hinuon ka tungod sa imong riches. Na mas maay pa og wala kay kwarta basta dili ka ipanis. Kaysa daghan ka wealth o niya ipanis ka. Ayaw gyud biyai ang bersikulo. Magwali gani mo, ayaw niyo biyai. This also were an iniquity to be punished by the judge, for I should have denied the God that is above. Pag mag-trust na gani ka sa wealth o riches, imo nang gideny ang Diyos, ang ability sa Diyos, ang pagkagamahalan sa Diyos. Ngano man kay ang imong trust gibutang man nimo sa wealth and riches, nga ang riches hinatag sa Diyos, dapat ang atong trust ug ang atong hope, ang atong confidence wala sa gihatag kundili sa nagatag. Timanin na ninyong mayo. Ang wali simple, pero mamauli mo, nga dili na ninyo malimtan, kay ang anointing galihok na sa iyang pulong. Timanin na ninyo. Ayaw i-deny ang Diyos. Murag ko gawali sa duwa ka, kuan ba? Murag akong iwalian na dini ba? Ngano man, gusto na ko sila nga kanakbang maayo naman sila magwali. Tanawa ko ninyo. Bisan pag magdala kog pastor sunod Domingo, ako ipagwali dini. Kamo pa nga maayo kay mo sa tanan, glory to God sa Dios ang himaya. Kay balo na mo. Unsa ang kalibre sa wali. Bisan pag magdala pa ko, kanang mga pastor nga nagpastor na sa tag 30 ka tuig, 20 ka tuig, bisan pag akong ipawali dinhi. Klaro-klaro lang ang istorya. Bisan pagtistingan ta. Bisan pagtistingan ta. Lahi ng inyo nga naman ang anointing na imintor tapagid mog maayo nga igno ninyo ani. Ayaw mo pag supak-supak. Kay latiguhon taman mo umag supak-supak mo. Ayaw gin mo pag supak-supak. Paminawag gin yung maayo. Ato sang pakpakan ng Diyos.
Maayo ba nga naa kay wealth and riches? Luke chapter 12 verse 19. Paingon sa 20. Mo bitaw na sa Diyos lang ang himaya, to God be the glory lang. Ang anointing lagi mo'y saligan. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods, lived up for many years, take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then who shall those things which thou hast provided? Makita nimo, mas dako kay ang iyang pagtagad sa wealth and riches kaysa Diyos. Ang mga tao di ay ang ilang trust, ang ilang kalipay, gibutang nila sa ilang wealth and riches, mga buang-buang. Kung ilang gibutang ang ilang kalipay, pagsalig sa wealth and riches, o ang ilang din pagpangita, ang ilang pagpangita, murabag ilang kaugalingon nga diskarte, ilang kaugalingon nga pagpangita aron dili sila magkalisod. Kinanglan mangita ta sa Dios aron dili ta magkalisod. Kay tagaan ta sa Dios og wisdom nga sa diya nga mangita tag wealth, ang wealth mo abot sa imo o dili ka tawgog buang-buang. Kay ang imong wealth wala nimo butangi sa imong pagtuo ug pagsalig. Ine mong abay, in the name of Jesus, panalanginan kag maayo sa Dios. Ignay mong abay, panalanginan kapag ayaw sa Diyos. First Timothy chapter 6 verse 17, aron mauli na dayon ta. Ready? Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Bisan pag magbalik-balik ang inyong pagbasa sa bersikulo, mga anak, tanawa ko ninyo. Bisan pag maunay purpose, nganong balik-balikon pagbasa ang bersikulo. Ang purpose, aron mabalik-balik, masilsil sa utok sa mga tao ang verse. Pero na-notice ninyo, nga pag i-drive out na ninyo, pag-presentar na ninyo sa message, lahi-lahi na ang presentation. Maura na nga verse. Pagbasa nimo karon, maura na nga verse. Pag-present nimo, lahi na. Sunod na pud bulan, magamit na pud nimo ang verse. Pag-present nimo, dili na mao ang imong gi-present ni adtong minmilabay nga bulan. Mauna siya ang beauty sa Word of God. Mo nang ayaw gyud biyae ang bersikulo nga dili gyud masabtan sa imong gipangbalihan. Ayaw gyud biyae. Charge them that are rich. Dautan pa day kung madato ka. Dili. See? I-try paghimog question ang mga verses. Maunay beauty. I-apply ang what, why, how, when. Ang mga verse butangi og mga question.
Butangi og question ang mga verse, ang maong verse. How, why, what, when. Butangi og question. Dautan ba kung ang usa ka Kristiyanon madato? So ang naglabay ka question sa mga membro. Paglabay nimo sa sa ila sa imong pangutana, sila na po'y katubag, dili dautan. Pero bisan pag nahibalo na mo nga naa sa ilang utok ang tubag nga dili dautan, inyog yung isulti. Dautan ba? Dili dautan. Pero kahibalo na sila. Wa pa ka mosulti nga dili dautan na sa ilang utok nga dili dautan kung madatok ka. So pag uli nimo man nimo gwali, manutsot sa ilang utok nga dili gid daw dautan madato, dili dautan madato, dili dautan kay ilamang nabasahan o ilang nadunggan. Pero magwali gani ka mo nga pataka lang tak bersikulo bang balhin na pud sa lain, bisan ako maglibog. Bisag may balon ako sa Biblia pero maglibog ko kung ingon ana nga paagi. Nya kung sabtan. Mas maini kay direct nga teaching. Direct. Dili lang sila, kung dili ka mo. I charge them that are rich, dili day sa tanawa. Dili di ay sayon kung madato ka kay na ay charges. I charge them na ipahimangno. I charge them that are rich in this world that they be not high-minded. Ang problema lang, kay daghang na nga dato, nga tag-as nag-ulo. Ang ilang utok milapad. Mo na nga kung madato gani kita, ang atong utok, maintain. Walay lain ang atong bahandi. Walay lain atong bahandi, mao lamang gid ang Dios. Ang Diyos mo atong bahandi. Nor trust in uncertain riches. Naibalo ba mo? Tanaw ko ninyo. Direct ni sa inyo. Ngano di ay nga kinanglan ng atong trust atong ibutang sa Diyos dili sa riches. Kay ang riches uncertain. Ang riches uncertain. Pagbutang og 10,000 sa inyong pitaka og bag. Kanang kwarta nga 10,000 sa inyong bag, dako ra niana ang usa ka bulan nga dili na mawala sa imong pitaka. Kay pagpalit nimo, lain na sab ang nagdawat sa maong kwarta. Gisuklian kag 200, ang 200 pagpalit lang pud nimo siupaw, gibalhin na po sa lain nga kamot. Uncertain. Aron dali makasabot ang imong giwalihan, gamiti og kana bitawng practical illustration. Kay si Jesus, pag magwali si Jesus, gagamitan niya og practical illustration. Dunay usa ka magpupugas. Nagpugas siya sa iyang binhi. Ang ubang binhi, natanom dito sa daplin sa dalan. Miabot ang langgam. Gikaon ang binhi. Unsa nahitabo sa binhi? Mutubo? Dili. Paglabay nimo, mutubo ba? Nana na silang utak. Dili. Pero inong gini mo, dili gayud mutubo. Sumurab imong gisiliuhan gini mong maayo ba ang ilang utok nga di gyud mo tubo ang binhi pag matanom sa daplin sa dalan. Gusto kong ang anointing salwa ninyo ang anointing sa Holy Spirit mo importante. Charge them that are rich in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. Ang riches, uncertain.
Pero ang tinuod nga riches, God is our riches. God is our everything. God is our everything. But in the living God, ang atong trust diya sa buhi nga Diyos. Living God, who giveth us richly all things. Come. Magbasa ka mong Bible, magtuon ka mong Bible, hawin nagbulpen. Pag naay word diha nga morag mangurinti, sirkuluhi na yun. Living God. Living. Sirkuluhan ng living. Kaya daghan man Diyos nga patay. Living. Isa pa. Uncertain riches. Huruton pag sirkulo ang uncertain riches. Ang riches uncertain. Who give it us? Sirkuluhi ang give it. Bisag ka na rin mong iwali, kulang rin sa kauras, anak. Kana rang bersikulo may mga wali o sa kauras kulang anak. First time first time ko nagwali ingon nani karon. First time ko nagwali. Ayaw gyud biyae ang bersikulo nga murag tapahawra. Tanaw gyud kapila ko magbalik-balik. Charge them that are rich. Pila na to ka minuto mi agi. 20 minutos na. Kano lang nga bersikulo? Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Kada ninyo wali ana basa ang mga tao gabasa. Ang ilang mata to dito. Ang heart na puno niya ana. Pagawas nila, pag mamauli ng mga tao, dili sila believe ninyo. Dili mo believe ang mga tao. Para sa ako, I don't care. Dili mo believe sa ako mga membro. Dili, bisan pag wala, o di na ko nila madumduman. I don't care. Basta lang kay ang bersikulo, maugyoy kanunay madumduman sa naminaw sa inyong wali. Wala ko magwali, aron inyo kong dumdumon. Tanawa ko ninyo, wala ko magwali aron inyo kong dumdumon. Nagwali ko aron inyong dumdumon ang Word of God na akong gipresentar sa inyo. Kay kon, musalig kita sa Diyos. Ang Diyos dili maglisod paghatag kanato sa bahandianon nga mga butang aron malipay kita pag-ayo. Buhi sa pangutana, gusto ba mo malipay sa mga butang nga ihatag sa Diyos? Gusto! Kung gusto ka mo nga magabaton sa mga butang nga makalipay sa atong kinabuhi, rak-rak na yun. Hallelujah! Kinahanglan atong ibutang ang pagsalig ngadto sa Diyos, dili sa uncertain riches. O, tanaw, nag-amin sila. Nganong nag-amin? Amen! Naamas Bible. Ayaw mo pag-unahon-ahon sa mga wali nga. Mura magduha may kiwalian ato. Dili, apil ka mo tanan. Ako lang gitagaan o maayo bang kana bang ano say tawagan na? Encouragement. Unsa pa? Mentoring. Unsa pa? Una siya. Ako, daghan na kay kong nadunggan, Pastor. Si Pastor Yusil ba? Si Pastor Yui. Glory to God. Maay naging kay magwali. Tinuod manginsab. Maay na maging sila magwali. Pero, ayaw mo pagtuo sa ila. Diretso. Ako'y unahon ninyo.
Kanang ako gyud mo mag-ingon ba? Ako mo importante kami ni mama ninyo. Pangutan agid mi pag human ninyo gwali, pangutan adayin ko ninyo. Daw ayaw mo kasuko kung maghimo ko critics. Pa, kumusta man akong wali? Mura ka tong wali, mura tong tibaghak tong wali to. Mura man tong walay klaro mura man tuog. Minus man tuog. Mura mag-minus man tuog. Wala. Dili kay pag makadungog mo sa istorya pananglitan ba? Di na dayon mo mutingog. Ingon anak na siya. Pa, ma, kumusta akong wali? Unsay grado ato ma? Pag muingon gani ko katong wali murag. Igo lang to naka 77. Muna nga pa amaw di ay 77 ra diha karon lang sunod karon lang. Puasahan tani. Sabado pa, Domingo pas gabi, wali sa buntag, Domingo pas gabi, ana na dayong mga tao. Hallelujah, glory to God. Oh, hallelujah, Jesus. Kawidas bullpen. Oh, halipasa. Oh, Holy Spirit, tabangi ko karon Holy Spirit. Kaya nga ako kunong grado, 77 ra kong grado. Muna nga, Lord, tabangi ko ni ini, Ginoo. Kinahanglan gid mo magpasaway. Ayaw gid mo pag kana bitawng panlitan sawayon mo. Pananglitan lang wala man ko manaway. Gatagaan ta na lang og view ba kay basig manaway ko ba. Unya magmahay-mahay na din mo di mo maningog. Unya murag na din maningog, murag kapoy na murag dili ngon ana. Anta na malipayon mo singgit o gamin. Importante ba ang pagtrust sa Diyos? Na-notice ninyo yung papa mahilig mangutana? Na-bless ba mo? Nag-trust ba mo sa Diyos? Pero i-appeal po ninyong kaugalingon. Nag-trust ba mo? Nag-trust ba tang tanan? Walang inyong ang utok na yun sa mga tao, yun kay tanan. Nga nung nag-ani ko, nagwali ko yun, ani, basin di eog niya din higitawag sa Diyos nga magpastor. Dako ni ikatabang. Dahil di eog na gitawag karon din nga naminaw, nga gusto sa Diyos nga magpastor. Huwag gaduda gani ko nga basin og gituyo ni Ginoo. Aron nga ko, wat kay palo, basig si Yayang baka. Si Yayang, magpastor. Yang, basin di ay. Pero tudluan man ginako na si Yayang yun. Panitan niya, gusto ko pastor magpastor. Hasta iyang tingog. Ako yung tudluan siya sa iyang tingog. Ignagin yan niyang, talay ko ng Diyos! Hallelujah! Dikit pero, talay ko ng Diyos! Dili kita magsilbi. Dili kita siya magsilbi. Tinuod kita siya, di kita magsilbi. Pag ako ang inyong teacher, apil ang inyong gesture sa kamot. Apil ang gesture sa inyong kamot. Stepping sa tail. Apil na siya. Oh, apil na siya. Pag-anak sa kamot. Wala ta kayo baluwasing. Na magpastor si Chris. Si Deacon Chris, kasige na rin ako gayon siya nga Pastor Chris. Pero gaduda po ko, kay naman ko'y amigo nga Chris ang halan. Basig tungod kay na ay Pastor Chris. Pero na-notice ni mo, nagbalik-balik ko, di ko kalimutan na. Munting alam ko anong, kadain ko akong gayon si Pastor Chris. Ma-pastor ko, wag din na ako tuyo at tinood na siya. Believe me. Dito tas taas, dito tas sa katong third floor. Hantod karon, gakadi ka na ako nakalimtan. Kunoon sa kung anong sige mo tawag kang Chris ng pastor. Wasan ko maingon nga magpastor ka, I don't know. Basin di ay. Patamasayod. Si Yayang. Si Iman. Si James. Tamay balo.
O si Deacon Joe. Pag magwali gani ka nga pirmi nakapokus sa Bible, pwede ka magwali bisag wa na outline. Pero kung dili gani kay kang nakapokus sa Bible, di ka maglisod kag wali. Bible imong dadon. Mo bitay hinungdan nga gayon ko sa inyo, nahigugma gyud ang inyong pastor sa Biblia. Dili ko balo magwali kung walay Bible. Notice niyo na. Nagsalig lata sa Holy Spirit. Kato nga na akong apo. Kay lahi maguning style sa Amerika. Kay magwali sila, usar ka bersikulo, rak-rak na dahil, tang. Muani man to siya, muani man to. Mag-istorya giming duwa. Ako gid siyang istoryahan ko gid siya unsaon pagwali. Kaya ang mga Americans ampot laylay man sila style nilang pan. Ay noon. Hinon bisan man gani diri sa Pilipinas. Iyan na gyapon. Usa lang kat panalangin sa Dios. Dalay ko ng Diyos, himayaon ko siya. Kaya ang pagwali magud it's a gift. Ang inyong pastor gigtagaan gid sa Dios og gasa sa pagwali sa iyang mga pulong. Maura gid ni akong Lord, kanunay gi ko gadayeg sa Dios ana. Lord, salamat gi kayo. Gitagaan ko nimo og gasa sa pagwali. O gusto ko naggatos-gatusan more than 100 members nga tudluan sa Dios, tagaan sa Dios og gasa nga ang anointing sa inyong pastor, ang pagwali makapasa ngadto sa atong mga diya kaninyo apil sa mga batan-on o sa mga adult nga ang pagwali makapasa sa inyo aron nga magamit kita alang sa iyang kahimayaan. Kinsa gusto gamiton sa Dios diri? Bayaw inyong mga kamot. Nabatay na tunan? Nabatay na tunan? Nakahatag ba ko og diyotay nga mentoring sa inyo mga anak? Ha? Ha? Pastor Yusel? Ha? Okay. Di ba doon ay panahon nagwali mo, giignan ako? Ikaw, Pastor Yusel, di ba giignan ta ka? Doon ay mong wali? Ngamain ko, nak, hipusa ng waliha. Ikip na siya nga wali. Kay grabe ng anointing. Pag iwali ni mo na pag-usab, madugang-dugangan ang message nga ihatag sa Diyos. Dili basta-bastang impact. Di ba giignan ta sa ka, Pastor Yui? Katong sa to nga simana nagwali ka, nga naiyon gani ko nga, nak, pwede ba nga ako ning iwali sa lain? Katong nga wali. Kulba kay itong nga wali. Nga naman, kay nakafocus gid sa word. Ayaw ninyo biyai ang verse, ang Bible, ang word. Kinsa diri gusto magpastor? Kinsa dinhi? Dapat yun mo nga naay magpastor dinhi kay ang inyong pastor taas nag-edad. Kinsa diri gusto magpastor? Suluwad ya pastor. Kinsa diri gusto magpastor? Ginitan gin mo mga yung people, ta dito,
Kanang mga people dia. Amen. Ang nalipay mo singgit og hallelujah. Mo singgit og amen. Abi ninyo kung magpastor muna, kung pangayoon ninyo magpastor mo niya, gamiton mo sa Ginoo. Si Pastor Benz, unsa yang giingon? Kol, lipay gid ko kayo kol nga pastor ko kol. Lipay kay ko sanan kol. Dili gid matandi akong kalipay karon kaysa niadtong sige silang koog nga nang member lang ko. Kol, salamat gid kay kol. Giihawan gid mi nila kay kuan man karon kaning Pastor's Appreciation Month man karon. Chakul, dito ra ta manihapon sa balay. Ako gyud magluto. Kay i-appreciate na ako, kol. Ikaw akong angkol nga pastor. Nga kol. Mukaon gyud ka kol, ako gyud magluto. Basta kay nagkaon may grabing kinaunay ginuna mo. Ngano man naguna ang Pastor's Appreciation. Siya nagluto ana kay nalipay siya kaayo nga nagpastor siya. O ni ang ministry ba niya sa Iligan? Sigon sa akong nadunggan, dili na nako mailhan ang mga tao. Daghan ako nga dili mailhan. Ano man, daghan ang nakaduol sa tiilan sa Ginoo. Kamo ingon na. Kadaghan ninyo diri pangutan-on nimo unsa may wali kuha kita na magpastor ka dili mo hadlok ka pon mo na nga so guys tanan muna nga importante magampo gid ko sa Ginoo nga daghan gyud makabig nga mahimong pastor kamo mahimong pastor kini si Deacon Randy magpastor ni. Abi yung dili na ngayon. Ang ngayon na. Sunod Miyerkules, ikaw wali na ka. Ang Diyos maayo. Amen. Manindog tantanan. Kung sa nato ato mga tithes and offering, kantay sa ninyo na, tanawa gani, daghang kay nagpastor, wala magsalig sa anointing, nagsalig nga silang ka-bride, naibalo mo sa nito po, asa na sila? Wala na. Astang simbahan, nawala ang simbahan. Asta ang pastor, nawala ang pastor. Asang simbahan, nawala. Ano man? Di man gasalig sa anointing. Di lagi magsilbi kung wala anointing. Mensahe gid sa Dios may importante. Mauna importante. Sa ato sang waon nato mga tithes and offering. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Dayon ta ang Dios, musalig kaniya sa kalipayong kasing-kasing. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay. Okay, manitas mga paibalo, karong Saturday, ang atong The Power of Three, makita ta. Excited kay kung magwali karong Saturday. Excited kung magwali. Appeal po sa Sunday. Muna makita ta din ni, i-remind ang tanan nato mga kaigsuunan sa pagtambong. Okay, wala naman siguro manindog ng tanan. Inyong kamot ituyad pa yung diri ang mamaulin din ta. Lord, salamat kayo sa mga mensahe nga among nadunggan.
I-bless bisan pa Lord God ang among mga kaigsuunan tanan, mga negosyo ug trabaho. Panalangini bisan pa Lord God ang tanan nagdala sa tithes and offering. I-bless ang mga kaigsuunan namo nga nanarbaho sa mga barko, nanarbaho sa ubang mga nasod, lain-lain departamento, bisan bang among mga frontliners, among mga members, Lord, mga negosyante, investors, nga natuwa sa ubang mga nasod, kaming tanan nga niya din imong panalanginan. Lord, nagampo ako, Lord, in the name of Jesus, nga Lord, imong padatuon, dagang madato ni ining mao nga simbahan. Mga Lord, salamat kayo, panalangini kaming tanan, bisan pa sa among pagmauli, protektahi kami, ang among panimbahon karong Sabado, ang Bible study, Lord, sa imong alagad, na ining tibuok na simana. Lord, magadiyog ikaw, dalaygon ka sa walay katapusan, mamauli kaming protektado, mamauli ming madaugon, excited mi nga musimba magdaig. Karong Sabado, Domingo, Lord, amo kang daigon, amo kang simbahon, dalaygon ka sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and thy power, forever and ever. dawato na to ang makabubuhong nga panalangin, kauswagan, kadaugan, kalinaw, kalipay. Favor from God, overflowing blessing, victory and prosperity. Dawato na to kining tanan. Pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Tanang mga katawan sa Diyos, mosinggit sa makusog na. Amen. God bless you.